Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, pag-uusapan naman natin yung top common mistake sa pag-aalaga ng mga Chinese evergreen o yung mga aglonema. So, maaaring ito yung mga palagi nating nagagawa at nakakaligtaan natin na hindi pala maganda sa mga aglonema natin, kaya hindi gumaganda yung mga aglo natin. So, iisa-isahin natin yan. At syempre, bago tayo magsimula, konting shoutout po muna. Shoutout po kay Ma'am Gigi Dia ng Santa Rosa, Laguna, kay Ma'am Ning Salipot ng Salawag, Dasma, kay Ma'am Irene ng Quezon City, at kay Sir Erwin and Beng Vasquez ng General Trias, Cavite. Shoutout din po kay Mona and Cesar ng Binyan City, Sir Floyd and Junelyn Bernabe ng Mabolo 2, Bacoor, Cavite, kay Ma'am Luz Bundalian ng Imus, at kay Ma'am Apple Aranas ng San Pedro, Laguna. And kay Sir Jorge Manalo. Shoutout din po kay Ma'am Connie, at kay Sir Buddy, at kay Sir Migo ng San Mateo, Rizal. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. Yun na nga, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. So, unahin na po natin dito sa ating listahan yung pruning. Dito sa pruning kasi, kadalasan pagka-aglo kasi, hindi natin ginagawa yung pruning. Dahil unang-una, paano ba natin gagawin ang pruning sa mga varieties ng aglo? Kasi unlike ng ibang mga halaman, lalo yung mga pang-landscape, yung mga picara, yung mga miyagos, even yung mga eugenia, madali ang pruning ng mga yan dahil talagang kukuha ka lang ng gunting, yung pang-tabas talaga, and ikakat mo lang ng ikakat yung pinakaibabaw kung alin yung kumakapal para maging pantay. Minsan nga, nade-designan pa natin kung ano yung hubog na gusto natin doon sa mga halaman. Pero unlike dito sa aglo, hindi kasi siya basta-basta yung katulad ng ibang halaman, like yung rubber tree. Pag pinutol mo yung kahuli-hulihang dahon, yung pinakatalbos, doon siya magkakasanga. So, hindi siya ganun. Ang pagtamang pagpuprune ng mga aglonema ay kailangan pumutol talaga tayo doon sa pinakababang portion ng halaman na to, katulad ng dito sa parting na to. Kita nyo yan, yung portion na yan, dito natin siya dapat putulin dahil hindi siya, yun nga, kahit bawasan mo kasi yung hindi siya katulad ng ibang halaman na puputulin mo lang yung pinakabagong dahon at magkakatalbos na siya. So dito po hindi. Alam nyo ba, napaka-importante ng pagpuprune sa mga aglonema. Kaya lang hindi natin masyadong ginagawa. Dahil syempre, takot tayo, unang-una, mababawasan yung dahon, yung kapal, or even yung pinakahalaman mismo, mawawalan ng dahon dahil tatanggalin nga natin. Buo kasi siya eh. Buo mo siyang tatanggalin. Hindi lang isa, dalawa, o tatlong dahon yung maaaring mawala pag nag-prune tayo ng mga aglo. Ayun, parang hinahayaan natin. And ito kasi, ginagawa ang pruning sa mga aglo. Sa akin, sa katulad ko, kapag ka nakikita ko na leggy na yung mga aglonema namin. And ito ay ginawa ko dito sa aming unyamani. Umpisa, syempre, pagka pinutol mo siya, ang mangyayari niyan, parang kalbo na, parang nawalan ka na ng aglo. Pero believe me, mas gaganda talaga yung mga aglo at mas dadami pa yung mga aglo ninyo. Kasi ang pagpuprune sa mga aglo, parang ang mangyayari dyan, para na rin kayo nag-propagate. Hindi naman mawawala ng silbi or mamamatay yung puputulin natin sa pinakaibabaw dahil yon ay pwede nating itanim sa panibagong paso o kaya pwede natin siyang i-water propagate. At ito namang naiwan, kahit pa yan ay walang natirang dahon, sisilbi itong paraan para mas kumapal, magkaroon ng mas maraming tangkay at lumabas yung mga panibagong suloy ng inyong mga aglo. So sa umpisa, syempre, parang manipis tingnan, pero yan ay simula pa lamang. So gusto nyo maparami yung aglo nyo at mas mapakapal, ito yung isang pinakamagandang step na kailangan natin gawin. Katulad ng nakikita nyo dito sa unyamani natin, ito yung ganito yung ginawa natin. So kinat natin yung ating unyamani, walang natira dyan kahit na isang dahon man lamang. Kayaan lang natin na nakatanim siya, hindi natin siya nalikot, hindi na natin siya niripat, and after siguro 3 to 4 weeks, ayan na. Nagsimula ng lumabas, dalawang suloy na kagad, o ibig sabihin lamang na doble yung kapal agad ng dahon niya. Kasi dalawa parang puno na nakakapag-provide ng mga dahon yung sumibol dito sa ating unyamani.
And as you can see, siguro mga 2 months na to, 2 to 3 months na to, and makikita nyo na mas makapal na siya at mas maganda at hindi na rin siya ganong kalegi. So, yun yung isang maganda or advantage kapag ka nagpuprune tayo ng mga aglo. Huwag kayong matatakot na bawasan or putulin yung mga aglonema ninyo dahil believe me, mas gaganda sila pagdating ng panahon. Most especially, yung mga leggy ones na. Kasi yung mga leggy aglos, pangit na rin siyang tingnan eh. Dahil ang taas-taas niya na, ang tangkad niya ng tingnan, tapos ang pinakaibabaw lang naman dyan, yung may dahon. And ang susunod naman sa ating listahan, syempre, yung not enough sunlight. So, pagdating sa aglo, masasabi natin na syempre, itong mga aglo, kahit saan mo siya ilagay isa siya sa pinaka-flexible na halaman. Kasi, mabubuhay naman siya kahit ilagay mo siya sa mga darkest corner of your house, sa mga madidilim na area, sa mga spot na walang masyadong liwanag, okay sa kanya, hindi siya basta-basta mamamatay. Pero, syempre, meron din siyang disadvantages or may consequence yun. Although, hindi na mamatay yung mga aglonema na yun. And ito, pwede naman talaga. Pwede mo namang ilagay siya kahit sa madidilim na lugar. Most especially, yung mga varieties ng aglo na galing dito sa atin. Ano-ano yung mga yan? Yung Snow White, Pink Lipstick, yung mga Doña Carmen, okay yan. Hindi yan masyadong magbabago sa environment. Try ko din sa mga Thai yan, pero mas gusto ng Thai yung talaga yung maliliwanag, yung mga galing na sa ibang bansa ng mga varieties ng aglo, yung mga mapupula like yung Ruby, Suksum Jaipong. So, mas gusto talaga nila mas maliwanag. Pero dito sa mga ano natin, sa local varieties natin, walang problema. Kahit ilagay mo siya sa mga sulok-sulok, okay lang yan, magta-try. Nga lang, may consequences talaga siya. At kung gusto mong gumanda ang iyong mga halaman, mas kumapal ang mga halaman mo, ito yung maaaring dahilan kung bakit hindi sila gumaganda. So, manonotice nyo naman na okay naman, thriving naman, or hindi naman namamatay yung inyong mga aglonema, pero hindi din siya gumaganda. Kasi unang-una, babagal sa paglaki, sa paglago, at sa pagpuproduce ng panibagong dahon ng inyong mga aglo kapag hindi sila nakakakuha ng enough sunlight. And mapapansin nyo din na parang medyo mas matamlay yung dahon ng mga aglo ninyo. Pre, mas madilim na spot, mas worse para sa kanila. Hindi nga sila mamamatay, pero medyo lulungkot, lalamlam yung mga dahon ng inyong mga aglo. Ang advice ko, kung halimbawa may pagkakataon or at least may opportunity kayo na ilabas yung mga aglo nyo kahit sabihin nating once a week or kaya every 5 days, ilabas natin siya para makasaga pa ng liwanag. Much better yon para naman hindi yung talagang totally inilagay mo na siya doon sa part ng bahay na yun na madilim at wala nang alisan. So, ang pinaka-advice na lang natin at ang pinaka-mabibigay ko sa inyo na parang sabihin na natin na remedyo dito sa bagay na to is ilabas natin siya every once in a while para naman magkaroon siya ng liwanag. And pinag-usapan naman natin dyan yung lack of sunlight. Siyempre, hindi rin maganda para sa kanila yung too much sunlight. So, eto kasi yun yun na, katulad ng sinabi ko, flexible ang mga aglo. May mga aglo tayo na inilalagay natin sa direct sunlight. Ako may mga aglo ko, tinatamaan ng morning sunlight. Pero wala tayong varieties or wala tayong alagang aglonema na tinatamaan ng 8 hours a day ng sikat ng araw yung direct sunlight. Dahil sigurado ko sa inyo, masusunog talaga yung inyong mga aglo, yung mga dahon ng aglo ninyo kapag ginawa nyo yan. Yan, mas madali yung manonotice or magre-reflect sa mga dahon. Mapapansin nyo dyan yung mga bagong dahon, nagkakaroon na kagad ng paninilaw. Dahil yun, sobra na yun. Habang tumatagal, yung dilaw na yan, uuwi yan sa pagka-brown, magkakaroon siya ng mga sunog sa mga dahon niya. At kapag nangyari yun, hindi na natin maibabalik yung mga dahon na nasira na. Kaya avoid din natin. Kahit saan kayo pumunta na garden, kung manonotice ninyo, yung mga aglonema laging nasa shaded na area, shaded na part. Hindi din siya masyadong isinasama sa mga landscaping projects. Kasi bakit? Karamihan ng mga pang-landscape, direct sunlight yung pinaglalagyan. And hindi talaga sila, although magaganda talaga at makukulay ang mga aglonema, hindi talaga sila yung mga pang-landscape na halaman. So, kailangan lagi silang nasa shaded o nasa filtered. Yung mga nakalagay sa mga net, na-filter ng net yung sunlight, wala namang problema doon. Morning sunlight, kahit pa sabihin mo hanggang 11 a.m. tinatabaan yan, walang problema, wag lang maghapon. Especially yung mga aglo na galing sa Thailand, napakadaling masira ng mga dahon ng mga ito. Kaya iiwasan natin yan. Anhin mo pa yung mga naandi dito na sa atin Itong mga sa atin, medyo matitibay na sila Although itong mga halaman na to, natitrain siya.
hindi mo siya pwedeng bigla-biglang ilagay sa direct sunlight na yan dahil sigurado ko sa iyo masusunog siya. Kaya advice ko naman dito, pagdating dito, kung halimbawa yung part ng bahay ninyo, yung pinaglalagyan nyo ng aglo ay sa afternoon sunlight, medyo iwas natin siya. Dahil pagka doon sa portion ng part na yun, i-avoid lang natin. Kung halimbawa, nasa may bintana siya, tapos pumapasok yung direct sunlight, tapos hapon pa, iwas lang natin siya hanggang sa makulubog yung araw bago natin siya ibalik sa spot natin para hindi naman masunog, masira yung mga dahon ng mga aglo natin. At ang susunod naman sa ating listahan, ito ang isa sa pinaka-common na mistake na para sa ating lahat siguro, yung overwatering. Kapag ka nag-overwater tayo sa aglonema, although ang aglonema kasi bago yan mag-suffer sa root rot, medyo matatagalan. So based on my experience, mas matibay talaga yung mga ano natin, yung mga aglo natin dito. Mas mahirap pang pagandahin itong mga itong mga galing sa Thailand. Ang bilis nilang malusaw, ang bilis nilang ma-overwater kung ikukumpara natin dito. May mga aglo kami, yung local varieties, nandiyan sa net, tag-ulan, walang problema, nandito sa filtered, tag-ulan, walang problema, hindi sila nalulusaw basta-basta. Pero ito, yung sabihin mo na lang na napapadalas sila sa dilig, mapapansin nyo unti-unti na masisira or maninilaw yung mga dahon niya. At kapag ka nakita nyo na siguro paisa-isa lang yung paninilaw ng dahon niya, isa, dalawa, ibig sabihin lang doon medyo nagsasuffer na sila sa overwatering. Lalo na kapag ka na-notice mo na yung lupa niya ay basang-basa. So eto, kapag ka mga sabihin natin mga isa, dalawang dahon lamang yung pumapangit, ang pinakamadaling remedyo dyan, huwag mong diligin, hayaan mong matuyo yung lupa ng iyong aglonema. Tsaka mo lang siya ulit didiligan kapag ka sila ay natuyo na. Pero magsimula ka na mag-worry kapag ka nakita mo yung mga aglo mo, talagang unti-unti nang nanglalagas yung dahon niya, nawawala, 2, 3, 4, yung mga naninilaw na at ilan na lang yung natitira. So, bungkalin mo na siya, tanggalin mo na siya dun sa pot na pinaglalagyan niya, i-check mo na yung roots niya kasi yun nga, madaling masira, madaling mamatay or mag-suffer sa root rot yung mga varieties na galing ng Thailand o yung mga mapupulang varieties. So, tanggalin mo na kagad siya, palitan ng soil hanggat maaari. Kasi I can assure you, kung gaano kabasa yung ibabaw ng soil ng iyong halaman, doble or triple pa yung basa niyan sa pinakailalim. Ito, pwedeng maging mangyari to pagka ito ay combination ng mahilig ka magdilig, overwatering, pagkatapos lack of sunlight pa. So, ang hilig mong magdilig, pagkatapos na andun siya sa spot ng bahay ninyo na hindi natatamaan ng liwanag, mas matagal kasi talaga lalong matutuyo yung soil ng mga ganung halaman. Kaya, ibig sabihin lang, mas prone sila na mag-suffer sa root rot. Kaya, yun yung ipiprevent natin. Kapag ka nandun siya sa spot na yun, huwag natin siyang isabay sa dilig ng mga halaman na mas nandun sa spot or area na mas maraming liwanag. Hindi sila talaga parehas or sabay natutuyo yung soil nila. Yun nga, kapag ka overwater, check nyo yung roots, tanggalin ka agad yung mga nabubulok if meron, para hindi na kumalat pa. Pagkatapos, palitan na natin ng panibagong soil, yung mas healthy. And then, sa susunod, alam na natin kung ano yung nagawa natin na mali. So, avoid na natin yung overwatering. Kasunod sa list natin ay yung tinatawag naman na underwatering. Ito namang underwatering, mas madali naman siyang solusyonan kung ikukumpara natin sa mga overwatering. Kasi ang underwatering, didiligan mo lang siya. Ito, kadalasan lang na mistake ito kapag masyado ng busy tayo. So, minsan nakakaligtaan na natin, lalo na kapag halimbawa beginner pa lang tayo sa pag-aalaga ng halaman. And wala pa sa natin, wala pa sa schedule natin, hindi pa nagsisink in sa atin na may mga alaga na tayong ganitong halaman. Since busy rin tayo, maaaring maneglect itong mga halaman na to, makalimutan natin, hindi pa natin sila nadidilig sa pagmamadali nating umalis. Minsan naman, pagod na rin pag uuwi ng bahay, kaya nakakalimutan na rin magdilig. Ang pinaka-remedy lang dito para, yun nga, para hindi tayo mag-underwater sa mga halaman natin, syempre, ang remedyo dyan, didiligan lang natin. Ang pinaka-problema lang, yung pagiging makalimutin minsan natin. So, gagawin lang natin, ilagay natin siya sa spot ng bahay natin na wherein doon tayo madalas lagi dumadaan. So, kapag ka inilagay mo siya sa spot ng bahay natin na lagi mo siya nakikita, imposible na ngayon na hindi mo siya madadaanan at hindi mo siya madidilig kung sakali man na
hindi mo pa nadidiligan ang mga halaman na to. And nga pala, eto nga pala, gusto kong ipakita muna sa inyo yung nangyari dito sa ating ginawang combo ng mga aglo na pinagsama natin. And as you can see, they are thriving very well and wala kahit na anong nabawas sa dahon nila. Ganda talaga siyang ipang display sa bahay. Especially sa mga kahit sa mga terrace lang. Kasi itong sa amin, sa terrace siya nakalagay eh. Kumbaga pag halimbawa may bumisita, manonotice kagad nila na ba, ang ganda naman ng halaman na to. And ayan, kung halimbawa hindi niya pa napapanood yung vlog na to, search nyo lamang siya dito sa vlog namin or sa channel namin na andyan yun kung paano natin ginawa yung pagkukombine ng mga aglo, yung mga instructions na maaaring makatulong kung gusto nyo gayahin itong project na to. At ang susunod sa ating listahan ay yung repotting naman. Pagdating dito sa mga aglo, medyo kailangan mag-ingat tayo sa pagre-repat ng mga ito. Dahil unang-una, dyan minsan nagkakaroon ng problema. Minsan, hindi na gumaganda yung mga aglo ninyo. Pag na-notice nyo na ang kapal-kapal ng aglo ninyo, tapos unti-unti siyang pumapangit, tumatanda yung mga dahon niya, sabay-sabay, lalo na sa buong palibot. At pagkatapos, hindi naman siya overwater, hindi naman siya underwater, maaaring kailangan nyo ng mag-repat. Ang mga halaman, kailangan iniriripat din natin siya every once in a while para magtuloy-tuloy yung lago at yung ganda ng mga ito. Dahil I can assure you, ito nangyari ito sa Snow White namin. So, hinati-hati na namin para naman tumuloy ulit yung ganda nito at makapagpakapal ulit siya. Yun yung isa. And wag naman tayong magre-repat every 1 month or every 2 months kasi hindi rin naman advisable yun. Kumbaga sa amin kasi pagka nagrepat kami, parang once a year na eh. Lalo na kapag ka nagtutuloy-tuloy naman sa pagganda yung halaman, huwag nyo din siyang masyadong ilalagay sa sa malaking paso kagad. Lalo na halimbawa kapag beginner pa lamang kayo. Yun kasi yung isang kunyari, iniripat nyo yung mga aglo ninyo at inilagay nyo siya sa alangan na pot, mas malaking pot kung i-compare natin or ihahambing natin dun sa halaman. Ang tendency niyan, mas prone tayo sa overwatering dahil mas marami yung kailangan nating idilig sa kanya, hindi natin makokontrol yung pagdidilig sa kanya. Okay lang siguro yung sabihin nating repat na magpapalit kayo ng paso dahil pangit na yung paso. Pero yung sasabihin yung mag-a-adjust kayo or papalakihin nyo yung pot nang hindi pa naman ganun kakapal or hindi pa naman alangan yung halaman sa paso niya, tingin ko hindi naman siya necessary na gawin. Tulad ko, yun nga, ako nagre-repat lang ako kapag una sa lahat, napapansin ko na pangit na yung soil o pangit na yung halaman mismo. Hindi na siya gumaganda, hindi na siya nagkakaroon ng dahon. Pagkatapos, isa pa dyan, kapag ka-overwatered, so factor na nililikot ko yung halaman, pinapalitan, hindi naman totally repotting, kundi palit lamang ng soil para naman magtuloy-tuloy at hindi mamatay yung mga halaman namin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.